All right. So welcome to our first podcast sa Yakal Pilipinas. Na nangyari din ang ating Modus Vivendi, the official podcast of Yakal Pilipinas. So in a world where misinformation is state-induced and quality education feels like a luxury, we refuse to be endangered. We are a youth-led movement dedicated to fostering active participation and transformative leadership among Filipino youth. Dito sa Yakal, we don't just talk. We engage in meaningful educational discussions to pursue actions that address critical socio-cultural, economic, and political, environmental, whatnot, issues both nationally and globally. From human rights to sustainable development, we are reclaiming the democratic space for intellectual discourse. So, pag may kailangan kalampagin, yakalas. I'm your host, Alec Benaventura, and this is how we live. This is our modus vivendi. Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon ay yung US-Iran conflict, but actually, when we unravel that certain topic, napakadami pa natin kailangan malaman. Kaya naman, thankful tayo ngayong umaga na nandito kasama natin si Sir Axel Ferrol. Yan. Graduate ng TIP. I believe he's taking his Master's in Public Administration sa PUP. Tama ba, sir? PUP? Sa PUP. Yeah. So, thank you, Sir Axel. And yung isa pa nating James, si Sir James Buama, na if you follow Yakal, malamang kilala nyo na rin siya, no? He's taking his master's from De La Salle University, Manila, also a product of TIP Polsci. Yeah. So, hi ka naman, Sir James, sa ating mga viewers. Hello, kamusta kayong lahat? Okay. So, wag na natin patagalin pa yung ating usapin, no? Mag-start na tayo with a certain info, no, na ibinigay sa atin ng Yakal Pilipinas. So let me just share with you the recent statement na inilabas ng Yakal Pilipinas regarding our topic for today. Kinukondena ng Yakal Pilipinas ang imperialistang agresyon ng US-Israel laban sa Iran. Noong Pebrero 28, naglunsad ng malakihang pambobomba na pumaslang sa mga sibilyan, kabilang ang mahigit 40 bata sa Shaharet Sayebe All-Girls Elementary School. Hindi ito demokrasya. Ito ay pandarambong at pagyurak sa soberanya ng mga bansa. Tumitindig tayo kasama ang mamamayan ng Iran, Palestina at lahat ng bansang lumalaban para sa kalayaan. Itaas natin ang antas ng ating paglaban mula anti-gera tungong anti-imperialista. Itigil ang gerang agresyon ng US-Israel laban sa Iran. Depensahan ang soberanya ng Iran. Itaguyod ang karapatan ng mamamayan sa sariling pagpapasya. At ibagsak ang imperialismong US at Israel. Sir Axel, can you give us a certain background as to how it started and why are we experiencing this conflict right now? Sige. So far kasi yung mga pangyayari ngayon sa US, Israel, and Iran is hindi siya ngayon lang. Mahabang history to, and then pwede nating i-trace yung history nito sa 20th century. Kasi dito nagsimula na ma-involve yung US dito sa region na to. Kung matatandaan nyo, nung World War II ay sinakop ng Soviet Union at ng UK ang Iran dahil yung oil nila, isang napaka-critical na resources sa gera, di ba? So ayaw nila makontrol yon ng mga Nazi forces. So ginawa nila, hinati nila yon. And then ito namang yung Iran, nag-seek din sila ng isang third force, which is yung US. And tatlo sila, sabi nila na
sige, pagkatapos ng World War II, igagaranti namin ang independence nyo. Pero sa kabila nun, may mga economic interest din itong mga UK and itong US. And kung nabasa nyo yung history nung may mga parang oil company, Anglo-Iranian oil company, na kung saan ay ang malaking porsyento nito ay hawak or kontrolado ng gobyerno ng UK. Ngayon, punta tayo sa siguro mga 1950s. Itong Prime Minister ng Iran, si Prime Minister Mossadegh, ay ang plano niya kasi is to nationalize itong oil industry ng Iran. Kumbaga, kasi kapag ni-nationalize mo kasi yung oil industry na, ibig sabihin nun, yung production ay sila na yung magkocontrol nun. So, hindi na yung mga yung mga taga UK na malaking porsyento ng control nila. So, ito namang US, nagkaroon ng noong 1953, nagkaroon ng coup against Prime Minister Mossadegh dahil siguro economic interest din ng US. Kaya tinanggal nila yung Prime Minister and ininstall yung si Mohammad Reza Pahlavi as the Shah of Iran. And then after nun, nagkaroon naman ng konting mga development sa Iran dahil nga sila ay backed by the US. Ngunit nagkaroon din ng ng parang tightening ng pagguho ng kunwari demokrasya, ganun, na nagkaroon ng crackdown, mas naging mahigpit yung kamay ng gobyerno sa kanilang mamamayan. And then nagpursue ang I think nung 1970s, 1979, dahil dun sa discontent ng mga tao sa paghihigpit ng rehimen or ng monarchy ng Iran, ay nagkaroon ng Iranian Revolution na yung espiritu ng Iranian Revolution ay dala-dala pa rin hanggang ngayon na So ang pumalit dito, ang nagsilbing leader ng revolusyon na to at ang pinakaunang supreme leader ng Islamic Republic of Iran ay si Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sana tama yung pronunciation ko sa kanyang pangalan, no. And then ayun nga, nagkaroon din ng pagkaroon ng tightening ng rule nila. And then dahil nga sa pag-intervene ng US and the UK, kasi mga intelligence agency, CIA, inamin din naman ng CIA na noong 2013 na may kamay sila dun sa pagpapatalsik sa Prime Minister noong 1953. And then yon, parang dun nagsimula yung medyo uminit yung tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, US and Iran. And medyo may pagka-hardline kasi yung regime ng Islamic Republic of Iran. And then nung nagkaroon ng mga crisis yan nung mga 1980s, nagkaroon ng mga atake sa yung hostage crisis sa US Embassy na I think pinagmulan din ng pag-aaway ng parang sugat sa dalawang bansa na to. And then in addition pa doon, may tinamaan or sabi nila na may bumagsak na passenger plane na from Iran na namatay yung mga sakay ng eroplano, siguro around 200 people na ang namatay. So napakahaba ng history nun and marami siyang points of contention, mga points of conflict. Katulad nung sinasabi nila na Iran is pursuing nuclear program na gagamitin nila to create weapons of mass destruction, pati yung mga proxy networks nila sa region, sa Lebanon, meron tayong Hezbollah, Hamas, yun, mga terrorist, sinasabi nila, alleged terrorist networks na pinopondohan at tinitrain ng Iran. So, medyo mahaba yung history niya. And then, nung 2003 yata, or around 2002-2003, naging mainit. Dahil nga, di ba, nagkaroon ng war on terror ang United States. Pinatalsik nila si Saddam Hussein.
And then, naging mainit din ang issue nun ng potential na pag-acquire ng Iran ng weapons of mass destruction, particularly nuclear weapons. And then, doon na nagsimula yung mga sanctions against Iran. And then, going to contemporary, nagkaroon ng agreement between the US, including yung other European countries like UK, Germany, if I'm not mistaken. Ito yung tinatawag na Iran nuclear deal noong 2015, which is parang nililimitahan yung nuclear program ng Iran para hindi sila makapag-rapidly na mag-develop ng mga potential na nuclear weapon. Pero kung matatandaan nyo, noong 2018, nag-back out yung US dito. And then sunod-sunod na, no? 2020, tinamaan nung drone strike ba yun? Medyo nakalimutan ko yung pangalan eh. May Iranian official na namatay dahil dun sa drone strike na yun. And then sa 2025, kung matatandaan nyo, may mga airstrike against Iran na pinasabog nila yung mga nuclear facility. Pero as far as we know, yung mga evidence ay parang hindi sila masyado na-cripple eh. Kasi kung na-cripple sila, di ba, parang what's the point of trying to attack Iran once again if na-cripple na sila, di ba? So, ito naman yung recent, ayun na, dahil maraming nangyari, mga hawkish elements sa sa Congress, sa US government, ayun, nagkaroon ulit ng mga pagbomba sa Iran dahil gusto nilang pigilan yung Iran na pag-develop ng kanilang nuclear weapons. So far yun lang ang parang history, brief history lang. Okay. Thank you, Sir Axel. Si Sir James, baka may gustong idagdag. Actually, napaka-comprehensive na nung Actually. salaysay ni Sir ni Kuya Axel Pero siguro kung meron man akong isa-supplement lang kaunti lang patating kasi sa conflict ng Middle Eastern, talaga napaka-komplikado ng napaka-komplikado ng geopolitical conflict diyan. Pero malaking impluwensya talaga diyan is yung legacy ng kolonyalismo diyan. May mga artificial borderlines na dinrawing ng mga former colonial powers. So, ang point ko lang naman dito, pag tumitingin tayo sa conflict ng Israel at ng US at ng Iran, hindi lang sila mismo yung major actors pagdating sa Middle East. Pare-pareho silang merong existential threat. Nakikita ng Israel existential threat ang Iran nakikita rin nilang existential threat ang Israel, but also at the same time, even sa Saudi Arabia, sa Iraq, meron silang mga iba't ibang problema rin na kinakaharap sa iba't ibang bansa. Yun lang, Sir Alec. Sure. Ano na natin? Let's flow our discussion from that, no? So, sino pa yung other players na kailangan nating ma-pinpoint dito? Well, na-mention na natin yung US, no? But are there any other players na kailangan nating i-consider dito sa nangyayaring conflict na to at sa historical antecedent, ang dami na nangyari. Can we say that tulad nun sa statement natin sa Yakal, no, that it is imperialist US na ang talagang nagpapakilos nito, no, that makes this conflict happen, that actually led into war na merong war ngayon? Okay. Siguro sagutin ko yung yung unang tanong natin. So sino ba yung mga kinukonsider natin na possible or potential actors here? Siguro kung hindi muna tayo titingin doon sa counter to counter basis. So remember, Iran, it's not a homogeneous population. Diba? Napaka-diverse ng Iran. Maraming mga minorities diyan, ethnically speaking. So diyan ang mga Kurds, Georgian, meron ding mga somewhat na mga Armenians, etc. Napakalaking factor nito na i-consider as player. Kasi unang-una sa lahat, geographically speaking, hindi madaling pasukin ng Iran. Okay, especially this is the US-Iran war, ang layo ng paggagalingan ng US. So hindi siya madaling mapasok. So one of the potential human resources na pwedeng i-capitalize dito or i-penetrate ng US is yung mga minority. That's why it's not surprising that nitong mga nakaraan, mag-iisang linggo na yata yung digmaan. Hindi tayo nagulat kung bakit may isang minority sa Iran na gustong i-capitalize yung nangyayari ngayon na they said na regime change. Hindi tayo nagugulat kung bakit ang Kurdistan, for instance, isa yan sa mga minority ng Iran, is decapitalized on it. I think meron silang, they want also to pursue their own makapag-establish din ng state. So let's see how it goes. But one thing is for sure, nasa option ngayon ng Trump administration yan on how they would actually capitalize here sa mga Kurdistan. But as for the other players here,
Saudi Arabia will always be there kasi we really have to be careful here, 'di ba? Pag pinag-usapan kasi ang Middle East, halo-halo 'yan. May mga Arabs, may mga Muslim, may mga Kristiyano, etc. At kapag pinag-usapan ng Muslim, we really have to be very careful here. Kasi marami siyang mga variant and under ng variant ng mga yan is meron pang mga iba't ibang variant tayong nandyan. So let's say for example, the Sunni and the Shia. Yan, malawak ang history ng dalawang bansa na to. Okay? So pag inaral natin ng Sunni, marami pa siyang mga variant din eh. Diba? Even yung Shia, marami rin siyang mga variant, etc. But one thing is for sure here, diba? Mukhang may point naman yung sinabi ng isang political scientist na si Samuel Huntington doon sa kanyang Clash of Civilization and the Remaking of the World Order. Meron siyang tinatawag na kin country syndrome na ang tendency talaga sa ibang bansa ay suportahan nila mismo yung kapwa nila na meron silang nakikitang cultural affinity here. So yung Sunni kasi at ang Shia, matagal na silang may conflict ever since. So pag pinag-usapan talaga ang conflict sa Middle East, Saudi Arabia, sa Syria, sa Lebanon, etc., hindi lang siya pwedeng tingnan sa geopolitical perspective but even sa cultural. Kasi isa yun sa mga sa mga ideological and also at the same time military source na ginagamit ng bawat bansa para makakuha sila ng legitimacy at symbolic mobilization mula sa mga ito. So there's no debate about it na talagang proxy talaga ng Iran ang Hezbollah, ang Houthis, ang Hamas, etc. Because may mga cultural affinities silang tinatawag. So Saudi bilang majority niyan ay Sunni, it will not be surprising na makita talaga natin ng Saudi dito na mag-join or gumalaw sila diyan. Diba? But also at the same time, geopolitically speaking, worried din kasi ang Saudi Arabia pagdating sa yung sinasabi nga ni Kois Axel kanina na mag-own ng Iran ng nuclear weapon. Definitely sa isang region, you don't want someone na mag-own ng nuclear weapon, 'di ba? Because it will definitely trigger a massive arm race doon sa isang region. Okay, pero just on the last point, bago ko tawagin si Sir Axel, no? Yung idea ng pagkakaroon ng nuclear weaponry, why is it that it's frowned upon when it's small states tulad ng halimbawa, yung mga nasa Middle East nga, no? Well, Iran is not a small state, but it's not US, no? But when it's US, it's Russia, okay lang. What calls for that? Sila, okay lang sa kanila, no? Even North Korea have nuclear weaponry. Pero pag itong mga to starts to develop their own, pwede na mga argument they just want to level with the national security measures ng ibang bansa. Nagkakaroon ng license o nagiging bridge for US and other hegemons to cross para ayun nga i-antagonize sila, no, to be hostile, no, to that, or they consider that move hostile. Okay, so si Sir Axel, baka may you can muna dun sa prior na usapan, no, then you guys can answer my question. Sige. Doon sa previous question kasi, I agree with Sir Kevin na magiging instrumental din yung role ng Saudi Arabia dito sa region na to dahil malalim din yung kanilang takot sa Iran. Dahil syempre yung Iran, they are trying to export their own ideology, and sabi nga ni Sir Kevin kanina na magkaibang parang kasi sa Muslim religion kasi may mga division yung yun. So magkaiba sila nung Iran. So yun ang kinakatakot ng Saudi Arabia. And Saudi Arabia is also a key ally of the United States sa region na to aside from Israel. So magiging malaking factor din yun. And I think may nabasa akong news kaninang umaga nung nag-browse ako. May nakita ko na parang nagsabi ng Saudi Arabia na parang nag-warning sila sa Iran na if magkakaroon pa ng atake galing sa kanila, parang mapipilitan sila na mag-retaliate. So parang ganun. How about dun sa weaponry? No? Okay. So sa kasi sa parang history ng yung mga nuclear may parang non-proliferation treaty noong 1970s. And but before that, mga 1950s yata,
parang nagkaroon na ng interest yung Iran na mag-develop ng kanilang own nuclear program. Pero hindi nila intention na mag-develop ng nuclear weapons initially with assistance from I think United States dahil sila ay ally nung panahon na yon. So parang tinulungan ng US na mag-develop ang Iran ng kanilang sariling mga nuclear facility or kung ano matawag doon na for civilian or peaceful purposes. And then biglang nagkaroon nun yung Non-Proliferation Treaty. Kasi before the Non-Proliferation Treaty, may mga nakapag-develop na ang Soviet Union, ang United States, ang France, UK ng kani-kanilang mga nuclear weapons. So nung inabutan yung Iran nung NPT, nag-sign sila. So ibig sabihin, kailangan nilang mag-comply dun sa treaty na yon. And yung provision ng treaty na yon, sabi nila is yung mga non-nuclear weapon, mga walang nuclear weapon state, ay hindi sila pwede mag-acquire ng sarili nilang nuclear weapon. Pero ang ang trade-off naman noon sa mga countries na may mga nuclear weapon, pwede sila mag-assist ng mga countries na to develop their nuclear program for peaceful or civilian purposes. And then they will itong mga nuclear states na to ay will try to reduce their stockpile of nuclear weapons. So medyo may parang nagkakaroon ng double standard. Pero kasi in a realist theory sa international relations, it does not work that way. Pagka mayroong mga treaties, gano'n. Kasi these treaties, in the realist sense, these are non-binding. Ibig sabihin, kung ayaw kong sundin itong treaty na to, kaya ko. Pero, syempre, may mga repercussions din. May mga repercussions din naman yon. Pero, ang iniisip kasi ng Iran dito is their own survival. Yung security nila sa region na yon. And kung makikita nila yung suporta ng US sa Israel, and nakapag-develop din ang Israel ng kanilang sariling nuclear weapon, pero ang Israel ay hindi, sa pagkakaalam ko, di sila signatory dito sa Non-Proliferation Treaty. Na-view yun ng Iran as an existential threat sa kanila. Kaya yun ang dahilan kung bakit gusto nila magkaroon ng sarili nilang nuclear weapon. Pero yun nga, parang nagkakaroon tayo ng double standard dito dahil ang Israel naman, di ba? Ang North Korea nag-withdraw sa NPT, di ba? Ang India, Pakistan, may mga nuclear weapons sila eh. So bakit tina-target ng US itong Iran sa kanilang region? Yan, parang double standard. Yan. Yeah, I agree, no? I agree that actually dun nga ako, parang question ko ay, well, yun naman talaga ako nag-lead, no? That there's a double standard in this world. And we also have to recognize that context na nabanggit ni Sir Axel, no? In a transnational setup where we talk about geopolitics and international relations, no? There is no government. There's no concept of the state. No, there's a concept of a trans-nation, but is there really a concept of a trans-state or a trans-government? Wala talaga. No? The best thing that you can do is to sign treaties and hope for the best na susundin nila yung mga treaties na yan. No? But it's kind of unfair. No? Let me just comment on that. For instance, US has been pushing other countries such as Iran to sign the Non-Proliferation Treaty way back then, while Israel right now is not a signatory. Tinutulungan nila yung Israel. Ano ba talaga ang gusto ng US, no? Is it really to not proliferate the nuclear weapon in the world? Kasi nga alam naman natin, no, kapag yan ay kumalat, ay pag lahat tayo may nuclear weaponry, it is parang a doomsday looming to happen. Pero
kung makikita natin, parang ang nangyari is that when they are okay na, where they have the technology already, di ba? Tsaka nila ngayon, pinasok itong treaty na ito, o talaga, for peace kami, no? Carrying the neoliberal narratives of cooperation and peace. Di ba? E di binabrand pa nga nila na kamo na for peace and ano nga daw, na security ng nation, NPT. Actually, sa ASEAN, meron tayong sariling ganyan, no? Zone of peace, freedom and peace, no? Ano din yon, treaty din natin yon sa ating region. But kung pupunta ka ngayon sa realist perspective, where does it put us? Diba? Parang tulad ngayon, nagkakaroon ng ganitong threats, hindi naman sa ano, pero anong laban natin? No? How secure are we? It's a question now to our security. Because we were for peace. Ngayon, threatening security. It's ironic in that sense. No, anong gagawin natin? Lahat na nag-ROTC, isasabak lang natin doon. Anong gagawin? Sasaluhin nila yung mga missiles? We cannot, we cannot really meddle with what's happening in the Philippines because it's very dangerous for us. Okay? And going there on that certain idea, no, baka pala may gusto mong sabihin, Sir James, about dun sa ano ni Sir Axel before I proceed. I think you mentioned a lot of things here na pwede nating i-evaluate, no. So let's say for instance, actually in real sense, of course, talagang yung sinasabi nating apocalyptic na if all owned a nuclear weapon, talagang delikado talaga. But also at the same time, in an offensive realist sense, ang pag-own ng nuclear weapon, it's also possible for stability in a way. Okay? So definitely, or let's say for example, let's do counterfactual point of view here. So hypothetically, halimbawa nag-own ang Iran ng nuclear weapon. So definitely highly likely na ang mga bawat bansa diyan sa region, potential powerful state like Saudi Arabia would also own a nuclear weapon in that sense, no? So nagkakaroon tayo ng what they call this nuclear deterrence here. Of course, they really have to calculate here kung ila-launch ba talaga nila yung mga nuclear weapon, because that's definitely devastating kapag ina-launch nila yan. So doon tayo nakakakita ng deterrence sa bawat bansa. But also at the same time, kung bakit siya potential na biging apocalyptic. Kasi hindi talaga natin alam kung ano tumatakbo sa isip ng tao. Diba? We really have to look at the dynamics din ng leadership kung sino yung nakaupo sa pwesto eh. Sometimes talaga sa kasaysayan natin, there will be fools na alam na nilang maling-mali, immoral for instance, that they would do something wrong. Diba? Talagang mali talaga. It's possible, right? World War II, we saw the United States na despite the fact that they have so many options out there, aside from bombing the Hiroshima and Nagasaki, they still utilize the atomic bomb. And that's one thing that we really have to avoid here, in a way. Yes, at the same time, talagang deterrent ang nuclear weapon sa atin, but also, we are more afraid na kapag ka napunta to sa maling kamay, or, hindi lang mga bansa, but even yung mga other radicals out there, we will constantly worry sa international order natin. Yeah, no, and that thank you for that input. No, it's very in line with what I'm actually going to ask you this time, no, kayo na. So, would it suffice to say that because we don't have nuclear weaponry, we are kind of tied, kumbaga, hands tied tayo with our alliance with US. Na because we don't have our own nuclear weaponry, we have to, it's as if we don't have a choice but to honor our alliance with US. No? And this makes us, doon po pasok yung mga argument ngayon na are we really sovereign as a nation, no? Are we really able to protect our national security? Or are we a de facto protectorate under US? Diba? Kasi kung iisipin nyo, wala tayong nuclear weaponry sa Philippines. Anong pagmamalaki natin? Kahit sabihin mo, buhos natin lahat ng our budget for defense is just 1.51% of our GDP. So kung kumpara mo yan sa ibang bansa, especially sa mga katulad nating nagbi-build up ng
yun nga, than defense. No, they spend a lot, like 5% more than, no, 10% even. Yung other countries that are medyo okay na, like let's say Singapore, no, medyo mababa ng GDP, ano yan, earmarking yan. No, pero the Philippines, okay, this calls into question, this begs the question, are we hands tied with our alliance with US? And ano, no, before everyone kumbaga magpanic sa mga sinasabi ko, no, this also means that is it also a reason why we have to make sure that there's no gray areas in our alliances, like hindi tayo pwedeng magkaroon ng alliance with China, no? Kasi kapag nagkaroon tayo ng alliance, it again, no, it gives us a blur line in terms of our loyalty, quote unquote, to US as our ally, na kailangan pala natin sila kasi wala tayong sariling nuclear weaponry. What can you say about that? Sige. Ako muna. Ako na. So, pagdating kasi sa gamitin ko ulit yung mga yung mga realist logic. So, pagdating kasi sa sa balance of power. For example, hypothetical lang, no. Country A, country B, conventional warfare, no, army to army, gano'n. Air Force, Navy, gano'n. Kapag ka nagkaroon ng nuclear weapon ang isang country, yung balance of power ay magtitilt in favor dun sa country na may nuclear weapon. So, ibig sabihin, parang kung tayo yung parang nalamangan nung isang bansa na yun, delikado tayo. And then, one strategy siguro na nakikita ng ating defense sector to counterbalance, gamitin na natin yung issue ng China. To counterbalance yung ginagawa ng China na aggression sa atin is to, parang, correct me, Sir Kevin, pero parang ang ginagawa natin is backpassing, na tinatransfer natin yung burden, parang a portion of ng burden sa mga allies natin. Pero we have to we have to realize din na parang hindi to destiny natin, no. We are always capable na mag-build ng sarili nating deterrence against China in addition to our alliance with the US. But pwede rin kasi tayo mag-reach out sa mga middle powers sa region natin, like Australia, Japan, and other Southeast Asian nations to equalize yung balance of power. So, yes, parang medyo constrained tayo ngayon, pero there are other options naman to counterbalance, and hindi naman natin destiny na parang lagi tayo nakatali yung natin, yung kamay. So, yun lang sa akin. Okay. Sa akin ako dun kay Sir Axel, dun sa perspective niya na hindi naman talaga tayo na nakatali yung kamay natin sa USA. But of course, may mga ibang framework out there na ibang isasagot sa atin dito. Wala kasi si Lim, for instance, of course. Kapag katiling natin ito sa pananaw or perspektibo ng mga, let's say for example, ng mga critical theories kagaya ng Marxist, ang talagang yung argument nila dito na ever since naman, hindi naman talaga tayo independent. Okay, kasi heavily reliant tayo, not only militarily sa US, but also at the same time economically. They will go further. They will go further na ikatik mismo yung neoliberal international order as an enabling platform para ma-make sure ng mga US or yung mga ibang tinatawag nila na imperialist ng bansa. On the surface, akala natin malaya, pero in actuality, sa mga kasunduan, sa mga agreement, etc., hindi. Okay? Pero, pareho kami ng pananaw dito ni Sir Axel in a way. Maraming nagagawa ang Pilipinas ngayon, let's say for example sa foreign policy, na yes, malaking influensya sa atin ng US, but still at the same time meron tayong discretion sa mga pipiliin natin. Okay, ano ang pwede nating ibigay na example dito? Halimbawa na naman, huwag na tayong lumayo, okay, although hindi maganda ang kanyang foreign policy. Balik tayo doon sa panahon ni Duterte. Diba? Nakita natin ng panahon ni Duterte yung pivot na ginawa niya mula sa USA, mula sa China. Again,
although hindi naging maganda ang kanyang foreign policy, that's an indication na kaya ng Pilipinas na mag-decide kung sino yung kanyang i-establish ng foreign policy. But naging problematic lang talaga kasi yung foreign policy ng appeasement sa China, it will not work. Kung meron man lang tayong silver lining na nakuha nung panahon ni Duterte, kung meron mang silver lining doon sa kanyang foreign policy, is malaman natin na kahit awayin natin ng China, kahit padagan natin ng China, or kahit kaibigan natin ng China, it will do the same thing. Aagawan at aagawan pa rin tayo ng teritoryo ng China, whether it's appeasement or i-balance natin sila, gagawa at gagawa pa rin talaga sila ng galaw para kuhanan tayo ng teritoryo. That's one thing, na silver lining na makukuha natin kahit paano sa polisiya ni Duterte. Also at the same time, yung idea ng loyalty, sa kahit sinong individual out there na nag-aaral ng national security, international relations, and even geopolitics, the idea of loyalty, it's very questionable ito eh. Kasi yung ginagamit ka ni Quiz Axel kanina, di ba, yung perspective ng realist. One of the core assumption kasi ng realist is they always assume na ang state ay rational and unitary actor. Okay, kasi yung loyalty tends to be irrational in a way. So whether it's small power, middle power, great power, we need to assume at the core that they're rationalizing things here. Na kahit di naman tayo na nag-go ng nuclear weapon, still yung ine-establish natin na foreign relations with the US, pinag-uusapan pa rin yan ng ating Department of National Defense, Foreign Affairs, even yung mga ibang cabinets na nakapalibot mismo kaya Bongbong Marcos. Okay, thank you for your response. So, at least ang nakuha ko sa responses ng dalawa nating kasamahan dito is that it's a matter of lens, no? In the realist lens, in the neoliberal lens for the Philippines, no? And may global Marxism lens din tayo kung pwede pagbasihan. And anyway, this is the part where I ask you the hard questions. Kung baka nadadalian kayo dun sa mga nauna nating usapan, no? But simple question, do you agree with what US did? With Iran? Do you agree with what they did? We can actually backtrack We can actually backtrack a bit. Do you agree with what US did against Venezuela? Then what they are doing right now with Iran? Do you think is it really commendable? Kasi ang daming actually hindi natin madedeny, no? Merong mga tao na lauding US, specifically Trump, for being able to kill the leader of Iran, and that previously, no, being able to arrest the leader of Venezuela. What can you say about it? Do you agree? Do you think it should be happening right now? Okay, ang daming pwedeng conflict ng ng Iran, Israel at the US conflict right now. Sobrang overwhelming ng information na pwede nating ibigay dito. But here's the thing, Sir Elec, to answer your question directly, absolutely not. Sa kahit anong framework mo to titignan, hindi tama ang ginawa ng USA. Sobrang miscalculation nila dito. Okay? Okay. Sige. Siguro tignan natin to sa, for example, sa cultural factor. Yung pagpatay pa lang kay Ayatollah Khomeini, di ba? Talaga nga bang nag-cause ng, what do you call this, positive response, yung pagkamatay ni Ayatollah Khomeini, di ba? Of course, yung regime, it's kind of, alam natin yan, talagang oppressive yan. Pagka-oppressive sila, Ayatollah Khomeini has been there for so many years. Diba? Yung pagiging oppressive nila, it's partially because of the diversity ng kanilang minorities in a way. But the thing here is, we really have to ask, bakit out of nowhere, unlike last year for instance, diba, na yung hinahunt nila si Ayatollah, hindi nangyaring nasa ibang area si Ayatollah. Pero bakit this time, nag-stay si Ayatollah doon sa kanyang compound? Diba? Ina-underestimate niya lang ba yung US intel? Of course not. Diba? Merong reason, probably. And we're not eliminating that factor. Gusto ni Ayatollah, maybe, sa part niya, na maging martir. Maging martir dito sa sa Iran. Again, this is cultural thing. Kaya we really have to be very careful here sa usapin natin. First and foremost, ilang taon na ba si Ayatollah? I think 86 na siya eh. Di ba? 86 years old na siya. And kung tama yung pagkakasagap ko ng information, meron siyang cancer. Meron siyang sakit.
Diba? So, anytime, pwede na siyang mawala sa mundo. So, for one thing, why not yung pagkamatay niya is magamit niya as a kind of ignition or martyr in a way. Especially we're talking about Shia here. Diba? Kung babalik ka sa history ng Shia, kung bakit nag-diverge ang Sunni at ang Shia. Kasi sa Shia, inassassinate yan eh. Kaya sila naghiwalay doon sa Islam yung and they established their own version ng Islam. Kasi ang paniniwala ng mga Shia, yung son-in-law ni Muhammad ay inassassinate. Inassassinate siya. 'Di ba? So para sa mga Shia, kami dapat yung next as successor ni Muhammad. Ngayon, pinatay niyo siya. Sino nang next? So they really want to pursue these things. So kung i-situate natin yung pagkamatay ni Ayatollah Khomeini, may pagkakapareho eh. So napaka-powerful na symbolic legitimacy nun sa Iran, sa Iranian people. I mean, not only in Iranian people, but even in other Shia out there sa pag-mobilize sa kanila. So sobrang miscalculation talaga nito ng pagpatay nila kay Ayatollah Khomeini. Yes, we do not deny the factor na may mga ibang Iranian out there that they're longing for their so-called freedom in a way, but also at the same time, it just rub salt doon sa sugat pa ng mga ng mga Iranian. So anong point ko dito? Yung hubris ni Trump at nung kanyang secretary na secretary tuloy, yung isa sa mga advisor niya si Hegseth, kung tama ako, no? Masyado silang mayabang, di ba? You know, mapapakinggan mo yung retorika ni Donald Trump and they said na for 2 weeks tapos na ang war. No, hindi ganun kadali ang digmaan. Di ba? Especially yung situation or yung scenario ng pagpatay kay Ayatollah Khomeini. Ang kinakatakot ko dito, Sir Alec, is yung potential war of attrition. It's already war of attrition. Okay? Ang kinakatakot ko dito, Sir Alec, it's yung pagiging protracted ng digmaan. Pwede nga mabutan ng months or even years. I mean, we can go back sa 20th century, yung naging discussion sa atin ni Sir Axel kanina, we can backtrack on that. Diba? Ang nagkaroon ng conflict ang Iran and Iraq before, tumagal yan ng 80 years. Diba? And we really don't want that. Especially here in the Philippines. The conflict in the Middle East is not only the conflict in the Middle East. Meron niyang malaking economic repercussions, especially ginamit na ng Iran yung kanilang key buffer. Ang key buffer nila is yung Hormuz, di ba? Na pinaka dinadaanan ng 20% global oil. Third largest na most strategic na daanan sa buong mundo. Ang ngayon, nararamdaman natin ngayon yung economic consequence. Pangalawa, sobrang miscalculation niya. Kasi unang-una sa lahat, again, sabi ko nga sa inyo kanina, napaka-geographically, ang hirap i-penetrate ng Iran. So ano ba talagang purpose nila dito? Is it talagang i-disable ang nuclear capability ng Iran? There's no debate about it. Wala naman talaga silang nuclear in a way. So, anong left sa atin? Regime change. Yan ang gusto nila. Although it's not clear kung anong klaseng regime change ang gusto ng Trump administration here. Pero paano ka makakapag-actualize ng Trump ng regime change? Sapat ba ang airstrike para makapag-achieve ka ng regime change sa isang bansa? Kung titignan natin? Or kailangan mo ng ground troops dito? And historically speaking, kung pure airstrike lang ang gagamitin dito laban sa Iran for the regime change, it's likely impossible. Okay? It's likely impossible na makuha nila yung regime change without enforcing or without deploying their own troops dyan. And the thing here is geographically, mahirap i-penetrate yan, yung Iran. So, aabot ng ilang buwan yan o ilang taon, paano nila papasukin yan? Hindi ba natuto ang Trump administration sa 2003 Second Gulf War? Diba? Na pinasok nila yung Southern Iraq in a way? At nalaman ng mga soldier na wait, ang laking bundok nito, hindi ko basta-basta papasukin to. So yung sinasabi ni Trump na 2 weeks, I think that's pure hubris, o kayabangan, or retorika. Pangatlo, hindi niya ba inisip na delegitimizing to? Hindi niya ba inisip yung upcoming election for the upcoming 2028 here? I mean, watching news, at marami sa mga Amerikano ang hindi sinusuportahan ng pag-invade sa Iran. I think more than 70% ng mga Amerikano ay hindi sang-ayon sa ginawa ng Trump administration. And maglo-launch pa siya ng mga American troops, possible, doon sa ground. Makakakuha ba siya dyan ng
suporta, not only sa American people, but even doon sa kanilang legislative branch, in a way. But we're talking about Trump, of course, and si Trump ay isang populist leader. And if there's one thing na common denominator sa mga populists, wala silang pakialam sa mga democratic establishment, di ba? They don't care about legislative, they don't care about international, they don't care about rule of law, they don't care about international law, they don't care about international organization, they just do what they want, in a way. So it might sound foolish, di ba? Pero malaki yung factor ng leadership dynamics dito ni Trump kung bakit nila ginawa yan. Kasi sobrang miscalculating nung ginawa nila. Okay? Kasi hindi naman nagpo-post ng ganun klaseng kalaking imminent threat ang Iran laban sa interest ng US. And finally, as someone na galing sa Pilipinas, ang gusto ko ang Amerika nakatutok sa atin. Di ba? Mayroon tayong problema sa isang potential hegemon here, regional hegemon here sa Asia, and that is China. Diba? So, isipin nyo, ilan ng missiles na pinapakawalan ng Amerika laban sa Iran? Ilang milyon ang ginagastos nila dyan? Okay? So, if gagamitin ko dito yung calculation kung sinong mas nag-propose ng imminent threat sa US interest, it's not Iran, it's China. So dapat talaga ang pivot talaga sa atin ng Amerika is dito mismo sa Asia. Now, ngayon meron silang conflict ngayon sa Iran, and definitely Russia will capitalize on that. Okay? Yung resources nila na supposed to be na maaaring matutok sa atin dito sa Asia, I mean not only here in the Philippines, okay? Matadivert yun. We can still expect a presence of America, but not so big na presence ng Amerika because they're too busy. Kundi nila i-escalate yung conflict na yun at papahabain nila mismo. Okay? China can call out America, sovereignty, respect the international law, but beneath the surface, they knew, di ba? China knew that this invasion of America works in their interest, in a way. Okay, so I will not be surprising for the upcoming weeks or months. Makikita natin ng more. Here's my thing. Here's my prediction here. Okay, it will not be surprising here na for the upcoming weeks and upcoming months, we will see more aggressive China in the West Philippine Sea. Okay? At ang pinaka-inaalala ko, yung case ng ating rule-based international order here. 'Di ba? Kasi what is ironic right now, sa ginawa ng Amerika laban sa Iran is, we know America, sila ang architects ng liberal international order, sila ang nagpasimula ng freedom, independence, self-determination, etc. And yet, sila mismo yung pinakabumabasag ng mga pillars na ginagawa nila. So if yung ating role model supposed to be na architect ng liberal international order ay hindi mismo sinusuportahan yung mga prinsipyo na in-establish niya, magkakaroon tayo ng crisis of existence here. I go over to the comment sections ng mga ibang tao, etc. And they're starting to question the function ng United Nations at ng mga iba't ibang international organizations here. 'Di ba? So if meron mang nilegitimize ngayon ng Trump administration, akala ko si Putin lang laban sa Ukraine 'di ba? Even America, right? Kung meron mang nilegitimize ngayon ng Amerika, it's like we're going back doon sa defining identity ng 1900s na ang pinaka-solusyon talaga lagi pagdating sa conflict ng bawat bansa ay militar. We don't want that. Alam natin kung ano nangyari ng 1900s. 'Di ba? Naka-witness tayo ng dalawang World War and also at the same time an almost World War III because of the Cold War. So talagang nakakabahala ang nangyayari sa atin. Correct. So, yun din ang tanong ko yung are we seeing the unraveling ng ating international order? Pero back to the question kung sa tingin anong perspective. Well, personally, I think it was unnecessary itong military action ng US government against Iran, kasi if we are going to look back into history, noong 2015 nagkaroon ng nuclear deal, yun na yung sinabi ko previously, between Iran, US and some other European countries, and based sa parang nagkaroon yun ng examination ng International Atomic Energy Agency na simula nung 2016 nung na-implement itong nuclear deal na to ay nagko-comply ang Iran
sa agreement na to. Pero hindi to treaty, it's more of an political agreement. Nagko-comply ang Iran sa standards na sinet nitong sa agreement nila between the US and other European countries. But when Donald Trump assumed office and then in 2018, bigla siya nagbago or binawi niya yung agreement na yon. Biglang nag-withdraw ang US sa agreement na yon and nire-impose niya yung economic sanctions against Iran. So parang parang puzzling sa atin na if Iran is complying with that treaty, then bakit biglaan nag-withdraw ang US? Bakit hindi siya nag-commit do sa political agreement na ginawa ng Iran? Well, pero syempre realist considerations, pero may ibang consideration ng US kung bakit na ginawa yon. Pero from a personal perspective, parang napaka-unnecessary niya, no? And hindi lang naman kasi hindi lang naman from a realist perspective eh. Ang damay dito is yung mga civilian. O yung kung matatandaan niyo, 'di ba, yung sa mga balita na parang nabomba yung isang eskwelahan sa Iran at maraming bata namatay. So, hindi lang ito power politics between great powers, between smaller powers. Nadadamay dito yung mga inosente civilian na wala namang kinalaman sa mga pangyayari na that they're just living their life, di ba? At yun, bigla silang nasawi sila yung mga casualty itong military intervention ng US na to. And then medyo ang relations kasi ng Iran at US medyo minsan friendly, minsan magkaahawi sila. Kasi kung ilulook back natin yung history, sila George W. Bush, diba, sabi niya axis of evil, itong kasama sa axis of evil tong Iran. Pero pagdating ni Obama naman, nagkaroon ng rapproche, parang friendly relations. So parang medyo magulo and parang unnecessary na yung ginagawa ng US na intervention sa Iran, na gusto ko rin supportahan yung sinabi ni Sir Kevin na yung Iran, hindi siya kung titingnan natin, hindi siya yung primary threat dito sa global order natin yun. Ang tinitingnan natin na threat dito is China na as a primary threat kasi siya yung yung rising power from other region. So there is an incentive for the US to counterbalance ang China. Pero anong ginagawa ng US sa Middle East? Diba? They are being ginagamit nila na yung military resources nila doon. Baka pagka pinasok pa nila yung Iran, baka ma-bog down sila, katulad nung sinabi ni Sir Kevin na sa Afghanistan, sa Iraq, di ba? Yun. So yun lang. Parang this reminds me, people are actually frowning upon the decision of Biden last, forgot when was this, but during Biden, remember yung sa Afghanistan, diba, he opted not really to makialam, no? Hindi siya masyado nakialam eh. Although nagbigay siya ng kahit sa Ukraine actually, no? Nagbigay lang siya ng konting forces but not really as exhaustive as what US is doing right now. No, in retrospect, parang ngayon, we can see why. No, kasi hindi naman doon ang pressing point ngayon ng nila ng threat nila, no. It's more on with China talaga dapat doon. No? So it kind of makes sense right now. And we also have to factor in talaga the leadership. No, talagang kakaiba itong si Donald Trump, no. Speaking as a political scientist and an economist, sobrang kakaiba yung kanyang mga policies. Even I question even if it's really for the favor of America, of US. So sobrang, it doesn't make sense. It's out of logic, out of theories na meron tayo existing.
And anyway, let's I want to no to probe no yun doon na nabanggit natin ninyo pareho. And I also agree that there's an unraveling of our international order. So sure, Sir James. Yeah, can I add on that, Sure. Here's Go the ahead. thing, okay, this is really what I love about history. I mean, reading a lot of history books. Kasi nakakapag-compare tayo eh. Hindi, the phenomenon of Trump is not isolated. It's not peculiar sa panahon natin. I mean, you really have to go back to history, world history. We can give some examples here. Okay. World War II, for instance. Diba? We can see yung the leadership dynamics ni Trump when it comes to Adolf Hitler. Yung hubris nga na tinatawag natin. Diba? So nagugulat talaga ako na 2 weeks, yung sinasabi nilang 2 weeks or ilan linggo lang tapos na yung digmaan. I mean, hindi naman sila yung unang nagpakita ng ganyang klaseng case. Si Hitler, for instance, nagpakita ng ganyan. I mean, this is something weird talaga pagdating kay Hitler. I mean, 1939, it's not yet a World War II, for instance. Hindi pa yan World War II eh. It's a purely European war pa lang ang 1939. Nangyari ang World War noong I think 1941 or 1942, etc. Because of the move na ginawa ni Hitler. Ang something irrational kay Hitler, bakit mo inoffend? Or bakit mo invade ang Soviet? Bakit sinira mo yung relasyon mo sa Soviet Union? Well, we're not eliminating the factor na kasi itong hubris ni Hitler, kala niya kasi kaya niya, 'di ba? Eh yun mismo yung pinaka nag-catalyze nung kanyang nung kanyang pagbagsak ng kanyang rehimen. Perhaps this is a warning sa panahon natin ngayon pagdating sa pagboto or pag-elect ng pag-elect ng leader, 'di ba? Kanina pa tayo nag-international relations, kanina pa tayo nag-geopolitics. Isa rin sa magandang perspective na pwede nating ibigay dyan sa dynamics ni Trump and even ni Hitler is we can go back to political philosophy here or sa political theory, for instance. Say for instance, yung idea nung kay Thucydides, yung kanyang Peloponnesian War. Bakit ba nagkaroon ng war between the Athens and the Spartans? And one of the reasons na ibinigay ni Thucydides is because of the leaders. Maraming mga demagogues or demagoguery during that time. At itong demagoguery, dinefine to ni Plato doon sa kanyang book na Republic as something na ito yung mga klase ng leader na ayaw mo. Kasi itong mga kantong klaseng leader, they capitalize on the frustration, prejudice ng bawat tao. Diba? Doon sila nabubuhay, sa galit, resentment. And you don't want them to be in power kasi they will justify the things na mukha mang irrational at gagawin talaga nila. And they don't really care sa existing institutions na nangyayari sa bansa nila. Okay? So parang yun lang, nakakakilabot lang kasi itong mga ganitong klase nangyayari sa atin, hindi na talaga siya bago eh. Ayun. Yeah, I agree. If you look back into history, it's like we never learn. No? It's a cycle. Magiging boto tayong democratic, tapos biglang magiging populist, etc. But it also suffice to say that we are, although it's a reiteration of history, we are still living in a time na talagang mamamark in history pa din. No, it's still a special time that we're living in. Kaya lang, kind of not in a good way, di ba? We are facing this. While ako personally, dahil alam nyo, advocacy ko, climate change, no? We are meddling with this so much while the deadline for the 2023 Paris Agreement is fast approaching, no? We are forced, international institutions are forced, countries, states are forced to meddle with this or to pansinin ito, no? To give attention to this. Okay, even being in priority more than other domestic problems that we are facing. Sa totoo lang. No, bigla tayong sa Pilipinas, no? Biglang napilitan ng mga mambabatas natin mag-focus kung bibigyan ba ng emergency power si Bongbong, no? While we have lots of things that we have to resolve here in the Philippines. No, lots of injustices, lots of economic problems. Bumaba ang economy natin na sobrang baba, no, recently, missing out all the targets, causing the DBCC to lower their targets. Pero we are forced to deal with this first. No? Yun yung medyo frustrating.
And going back dun sa question na I'm about to ask, no, it's the unraveling of our international order. Let me ask you, what do you think is the role of the United Nations here? What can they do? What should they do, no, in this matter? They have been kind of silent. Sa totoo lang, no? Not as loud sila nung hindi katulad nung Ukraine-Russia, no? Parang nung lumala na yung tension, nagkaroon ng military activity, nag-meet. Well, may kinalaman naman dito yung below. Siyempre, no, nagkaroon muna ng massive protest like in Germany. But eventually, they convened, they put sanctions. And yun yung reason why tumaas ang oil prices noon. No? It's because of the sanction. Sinanction nila, embargo nila yung Russian oil, causing US and other states to find their oil elsewhere. Okay? Kaya lang ngayon, yung pagtaas ng ating oil, is not because of that. It's because of what Sir James has mentioned, no? The Strait of Hormuz, being unable to utilize that. No? Kaya tumaas yung ano. It's a very different story. What do you think is UN's role here? Anong kailangan nilang gawin? May magagawa ba sila even? Sir Axel? Okay, try ko sagutin yan. So, siguro, base naman sa nakikita ko, siguro, pagka nag-i-scroll ako sa social media, may mga nakikita kasi akong page ng UN. And may mga sinasabi si Secretary General ng UN na parang stop this, war, ganun, na statement. But aside from that statement, napakalaki ng role ng UN to remind everyone na ito yung international order na binuo natin na rules-based, na nire-respeto natin yung human rights, in-advocate natin yung democracy. Kumbaga, parang kailangan mag-step in ng UN as a parang mediating or middle force dito sa conflict na to. Pero, well, in a realist sense, sorry kasi yun talaga yung parang nakikita ko eh. Ang hirap niyang tanggalin sa utak eh. Ang hirap tanggalin sa utak ko ng realist sense eh. Well, pwede naman ang UN mag-call for peace, mag-mediate sila, magpadala sila ng peacekeeping force sa region. Pero who's gonna stop Donald Trump? He's unhinged, di ba? So, they can actually ignore yung UN. Pero, ang hirap niya tanggalin. Pero, I think, yun ang significant role ng UN to call for peace, remind yung nations na may mga may mga international law tayo na kailangan sundin, may mga agreements tayo na kailangan sundin. And pwede rin sila magpadala siguro ng peacekeeping force just to parang establish something kahit papaano between US and Iran. Sir James? Yeah, unang-una sa lahat, napaka-significant ng role ng UN sa atin eh. I disagree sa mga ibang nakikita ko sa Facebook, sa comment section that the UN is completely irrelevant, etc. I mean, so far, if you will compare ang international organizations ng United Nations sa ibang organizations out there, the League of Nations and even the Congress of Vienna, I mean, kumpara mo na ng League of Nations and United Nations, ang laking bagay na ginawa sa atin ng UN. In a way, I mean, not only in the matters of security matters, but even in other, yung tinatawag na natin, Sir Alic, na mga law politics eh. Environment, human rights, etc. So it is really in the interest, especially of the small power and middle power na panatilihan ng United Nations sa atin. Now, tama si Sir Axel doon eh. 'Di ba? Here's the thing. Okay, talagang maaaring makita natin ng international organization as a kind of extension lang siya ng interest ng mga malalakas na bansa na yung kanyang pinaka-purpose or yung pinaka-function makikita natin kapag ginagamit siya ng great powers or tong mga hegemons na sinasabi natin. But yeah, if there is one thing talaga na kinakailangan nating tanggapin at recognize sa UN, hindi siya totally irrelevant. In fact, ina-address ng UN yung isa sa mga problema na pinopost ng mga realist, which is yung tinatawag natin na anarchic situation. So pag sinabi nating anarchic, di ba, wala tayong world government. Ang problema, hindi tayo sigurado sa galaw ng bawat isa sa atin. Meron tayong asymmetry of information. Itong mga nakaraang linggo naman, gumalaw naman kahit paano ang UN. Like,
2 hours yata nagkaroon sila ng deliberation together with the representative from Iran, from US, from Israel. I've watched the whole discussion nila sa Security Council. Security Council. I think Security Council was proposed or initiated by Russia and China para makipag-usap. So yeah, at the end of the day, makikita natin na parang useless ang Security Council eh. Kasi we really have to go over doon sa mga core members nila eh. The China, the Russia, the US, etc. At ang magiging pananaw ng iba, useless naman yan eh. Kasi yung bawat core members na yan, may absolute veto sila eh. At the end of the day, kung meron man silang resolution, kung meron man silang desisyon na pag-uusapan, still pag may isang nag-veto, tapos ang usapan. Wala tayong nag-ano. But no, yung pinaka-relevance ng Security Council, nandoon na mismo sa initiation eh. 'Di ba? At least nagkakaroon tayo ng platform, ng arena, para mapag-usapan yung bawat concerns ng bawat bansa. So we really need the UN here, the Security Council here, to intervene, propose measures, i-keep lang natin yung communication, open sa lahat, ano bang gustong i-demand ng Iran, ano bang ano ng US, etc. Okay? So far, yun lang yung pinaka-optimal na magagawa natin dito pagdating sa United Nations, especially doon sa sa Security Council. I think kung outside ng UN, perhaps yung ally ng Iran, yung pwedeng maging third party here, Russia, China. Unfortunately, wala pa akong sa kanila recent update doon sa galaw nila ngayon sa sa namuong conflict. Okay, thank you, Sir James, Sir Axel. Ano sa tingin nyo ang magiging progress nito? If then situation naman yan eh, di ba? If UN does this, if Iran does this, if US does this, then this will happen. So, what is your educated projections of what would happen in the future, in the next few days, next few months, next few years? And to also incorporate in that question, ano ang effect nito sa Philippines? What do you suggest na gawin? Now, what should be our government doing regarding this issue? Sige, ako muna siguro. So, tingin ko, medyo complicated kasi ang parang structure ng political leadership ng Iran. So, yung kasi, yung supreme leader nila is nawala na, and then kailangan may pumalit na supreme leader ulit na bago. So pinagpipilian to ng government structure. Medyo kung titingnan mo yung political structure ng Iran, ibang-iba siya compared sa structure natin sa US, Philippines. Ang sinasabi nila dito is para siyang hybrid na structure. May mga autocratic elements, may mga democratic elements, tama yung sinasabi ni Sir Kev. Theocracy din ang nagro-rule sa political system ng Iran. Napakalaki ng role ng clergy pagdating sa pagpili ng bagong supreme leader. So if US will not succeed sa sinasabi nilang regime change, baka ganun pa rin na may papalit na supreme leader, and baka na yung papalit dito sa leadership ng Iran is more nationalistic. Dahil nga namatay si Ayatollah Ali Khamenei, di ba? Baka mas lalo silang ma-brought out yung espiritu ng 1979 revolution. Baka mas lalo silang maging antagonistic sa United States pagka nangyari yun. Dahil sinabi nga yung point ni Sir Kevin kanina na baka ma-view nila as martyr itong si Ali Khamenei. Siguro if mag-fail ang US to implement yung sinasabi nilang regime change, and mahirap din ang sinasabi nila itong regime change dahil yun nga yung sinasabi ko, napaka-complicated ng political structure ng Iran dahil may isang branch na nagde-depend dito sa isang branch, tapos itong branch na to ay nakadependent sa isang branch ng isang government. So medyo mahirap siyang palitan totally. Well, siguro kung mamamatay sila lahat,
Baka ganun. Baka ganun yung mangyari, di ba? Totally mapalitan. Pero sobrang dami kasi. And critical din ang role ng Iranian Revolutionary Guard dahil sila yung tagapangalaga nung 1979 revolution. And maraming hardliners dyan. And ang kinakatakot natin dyan, baka magkaroon din ng civil war between the reformists and the hardliners ng Iranian regime. So, siguro, isa rin yun sa mga pwedeng maging outcome, magkaroon ng civil war sa Iran. So, yun lang sa akin. How about sir? What do you think our government should do? Our government should do. Pero gusto mo nang yung kay Go ahead. kay Sir Axel The Americans underestimated yung yung moral ng mga Iranian. And so here's one of my possible or most likely outcome here, di ba? One is tatagal pa yung digmaan as long as hindi makuha ng Iran or one yung kanilang dinedemand. Unless yung sinasabi nga ni Sir Axel na magkaroon ng mabuong civil war sa kanila, which is very advantageous para sa US kasi sa mga option nila magkakaroon ng civil war, in a way a proxy na tinatawag, so mas mataas yung chance nila for regime change. And so what, di ba? Okay, magkaroon ng regime change, pero paano natin magagaranti na automatically yung regime change is will work actually in the work of the American US interest here? That's something that we really have to consider sa nangyayaring conflict ngayon. And the thing here is, hindi naman nabago ang regime change sa Middle East. Marami ng cases na nag-intervene ng US sa isang bansa, sa Middle Eastern, and they tried regime change. Ang record nila hindi maganda. Hindi successful ang regime change nila. You know what they did to Afghanistan, for instance? Tama yung sinabi mo sa kanina, bigla na lang binitawan yung Afghanistan, then the Taliban take over. Sorry, sa South Asia pala yun. Pero even in Middle East, hindi maganda ang record nila dito. Diba? And the fact na hindi maganda ang record ng US dito, that says a lot kung ano pwedeng maging isa sa doom outcome. Kung regime change yung talagang purpose dito nila Trump at nila Netanyahu, nakadepende yan sa uupo sa pwesto, especially sa pressure ng mga tao. Tama yung sinabi ni Sir Axel paano yung mga hardliners? Diba? They really have to deal with this one. Ang pressure hindi lang naman nagbumula sa US at sa Iran Huwag lang tayong tumingin doon, but even doon sa movement na nasa ibaba. So paano sila magde-deal doon? So there's so many things na kinakailangan nating ma-consider dito. Pangalawa, we're not eliminating the factor na possible talagang mag-escalate to, not only the US, Israel, and Iran. Possible yung plausible yung regional war. Nakita naman natin sa case naman kasi ng British, for instance, pinag-uusapan ng nila Pero kasi sa British, they're trying to justify na for defensive war kasi may mga inatake rin ng mga base ng British. Sana wag na sila mag-join in a way, mag-mediate na lang nila, especially ng mga close allies ng US. So medyo kung hindi talaga mag-initiate itong Trump and Iran ng pag-uusap, napakalabo ng de-escalation ng conflict. What would most likely happen here is escalation ang nakikita natin. Now, pagdating sa Pilipinas, kung ano dapat natin gawin dito, limited lang talaga ang magagawa natin. We can only call out yung ginagawa ng yung nangyayari ngayon. Sorry kaya yung yung nangyayari ngayon sa Middle Eastern conflict, we can initiate, we can file a petition. Pagdating dito sa United Nations, sa nangyayari, we can only set the agenda here, diba? Pero far from that, I think yun lang muna yung pinakamagagawa natin as a help sa pag-escalate ng conflict doon sa sa Middle East. Mag-add lang siguro doon sa pwede natin gawin. Yun nga, sabi ni Sir Kevin na call out tayo to stop military escalation, military action ng US against Iran. And also, siguro yung sa mga OFW natin dahil yung safety ng ating OFW sa Middle East, kailangan tutok ang government, kailangan i-monitor nila lagi yung situation doon sa Middle East dahil napakadelikado. On a personal note, kasi yung mother ko kasi nandun sa UAE ngayon. So,
nakukwento niyo sa akin yung mga nakakatakot yung mga missile na dumadaan sa ano nila. So kailangan ma-ensure ng government yung safety ng mga OFW. And I think related din dito since 'di ba medyo ang Strait of Hormuz ay sinasara ng Iran. Nagiging choke point siya sa supply ng oil, gas. Sabi ni Sir Kevin kanina, 20% ng global supply ay dumadaan doon. Which makes me think about yung sa sarili nating energy. Diba? Kasi nararanasan natin kapag ka nagkakaroon ng ganitong conflict ay nagtataas ang presyo ng gas. Siyempre, damay-damay ito, yung mga electricity, yung bilihin. So, it makes me think na siguro kailangan natin na mag-seek ng alternative sources of energy, particularly yung mga renewable energy sources na at least na sustainable at somehow, 'di ba, ma-mitigate natin yung mga ganitong impact sa bansa natin. So, so far yun lang. Ayan. Salamat Mababawi, sa sagot nyo, no? Sige, Sir James. mababawi natin yung West Philippines sa China, may alternative tayo. Yeah. Actually, this is why, ano, no, ang take ko sa lahat ng conflict ng mundo, internationally, it's a climate issue. Madami nagtataka dyan, no? Ba't ko daw pinipilit, no? Ba't pinipilit na climate issue yan? Hindi siya pilit, no? Kasi kung iisipin mo what runs this world right now is our dependency to oil, fossil fuel. Diba? Which is the number one reason why we have climate change. And kung isipin mo, no, bakit hanggang ngayon yun ang pinag-aawayan nila? Bakit ba bibili ng US ang Greenland? Bakit ba may ganon? Bakit ba sinis nila ang Venezuela? Bakit ang ano nila sa Middle East? Napaka-active nila ngayon sa Middle East. Even though, sabi nga natin, the tension is really with China. You only got one answer, common answer, no? It's oil, no? It's fossil fuel, it's coal, oil, and all that. Diba? Yun din naman ang claim nila, ba't nila tayo, in a very realist perspective, no? Kaya nila tayo inaalay, nag-alay tayo kaya natin sila alay is because of their interest in the West Philippine Sea. So they have a footing here, no? Sad to say, but that's true, di ba? Buffer nila tayo. Layo to sa kanila. They need to have a buffer. And the Philippines is the best place. Katabi natin ng Spratlys, di ba? And on that sense, I agree. I fully agree with that observation. Tingnan nyo, when these things happen, anong unang kinapapangamba ng Philippines in terms of economy? Our energy. Bakit? Kasi very dependent tayo sa import, no? Imported coal and oil, no? So dahil dependent tayo diyan, any movement in price sa Dubai, for example, no? Nire-report yan ng Means of Platts Singapore. Tapos yung Means of Platts Singapore na yan, siya yung nag-estimate ng prices, kano tataas yung fuel prices natin. And that's how we respond. The country responds. While in reality, we have very much supply pa, no, left in our tanks. So dahil nagkakaroon ng conflict at non-renewable ang source na yan, at hindi natin malaman saan pa natin kukunin yan, ang nangyayari, nagkakaroon ng virtual supply, no? Tinatawag natin shadow supply shock. No? Kumbaga, wala naman talaga shortage, pero parang may shortage dahil threatened yung source mo. And how the markets react is, of course, kapag may shortage, tataas ang prices. Now, kaya tumataas ng sobrang taas yung prices, no? Tapos, kung titingnan mo, dahil wala tayo renewable energy source na dapat matagal na,
kailan pa ba technology yan? 1900s may technology na tayo ng solar. No? Si Gregorio Zara 1950s may mga solar energy na siyang ginagawa, no? Na inventions. Tapos ngayon, bakit dependent pa din tayo? Kasi pinupush tayo ng mundo to be dependent with fossil fuel. This leads us to this problem that we have right now. No? Wala tayong renewable sources, plus kahit sabihin mo na, sige, tanggalin mo na yung idea na renewable, no? Access to local. Ang local energy kasi natin, for example, yung coal natin is not as good quality as others, no? Ang coal kasi sa Pilipinas may tubig. Kumpara mo sa Middle East na tuyong-tuyo. So, there's problem on how you process it and to incinerate it. But the point here being, no, kulang pa din. Kulang pa din yung base load natin, kulang yung renewable energy. Ano yung response ng government? Babaan yung excise tax. Ikat yung excise tax. Ikat yung VAT. Excise tax nga lang pinag-uusapan nila ngayon no? Pero it also should be the VAT. Okay? So, just to have, alam mo ba gaano kalaki yung binabayad ng ninadagdag natin sa VAT? No? For example, 55 pesos yung regular gasoline per liter. Ang excise tax dyan, 10 pesos. So, tatapisan mo ng 10 pesos yun. Okay? Plus, tapisan mo pa ng 12% VAT. No, kulang-kulang, ang presyo lang yan, 38 pesos. So, dapat pala per liter, 38 pesos lang. No? Tapos, dahil sa excise tax at VAT, sobrang laki ng price natin sa oil. No? At just to input a certain economic perspective din dyan, ang oil, ang fuel, rather, inelastic yan. Ibig sabihin, kahit tumaas ang price niyan, dahil sa kailangan natin siya, yung ating demand hindi gaanong bumababa. No? So, sino kawawa? Diba? So, at that point, ang pinakakawawa dyan is the regular people. No? Tayo, no? The general public, we will bear the brunt of the war we're not even involved in. Diba? So, that's a great point. No? Sa ni input nyo ni Sir Axel, no? About renewable energy source. Alam nyo, pangako ni Marcos yan, no? Kung babalikan nyo yung kampanya ng 2022, pangako niya yan na magkakaroon tayo ng higher energy mix ng renewable energy. Pero hanggang ngayon, ano nangyari? Hindi yun nangyayari. Instead, tumataas lalo yung percentage ng fossil fuel. So, you might say that it's another issue, but for me, they're all connected. No? If the world really is serious about renewable energy, there will be more peace. Kasi wala tayong pag-aawayang lugar kung saan may oil. Diba? It actually makes sense, at least for me. So, at this point, this juncture, no, we actually end yung pinaka-discussion natin. Dadako tayo dun sa ating Yakol segment, no? Yakol out or Yakul man? Sino? Okay, para sa kalaman ng ating mga kasamahan dito. Pag Yakol out, no, sino yung mga kilo-call out natin dyan? Sino ba yung dapat i-call out natin sa sitwasyon ngayon? At Yakul man, sino yung dapat natin i-shout out? Sino yung mga tao na ang move nila in the US-Iran conflict are highly commendable, if there are any? Who wants to start? Sino ang gusto nating i-call out? Tinuturo ka ni Sir James. Axel, ikaw daw muna. Siyempre, wala nang iba kundi si Donald Trump. Diba? Kasi yung sinabi ko kanina, di ba? Parang unnecessary na yung ginagawa niya. Napaka-unhinged niya sa ginagawa niya ngayon. Diba? It's unnecessary. And kung sa realist perspective, di ba? Sorry akong puro realist tayo kasi talaga ang hirap talaga siya alisin sa utak ko. Yung sabihin natin medyo may pagka-bias. No? Sa realist perspective kasi, di ba?
Hindi naman, wala naman dito yung yung primary threat sa US dominance or primacy na sinasabi nila. So napaka-unnecessary, and ang tali na ngayon, as of recently lang, di ba? Thousands na ang namamatay from Iran side, and hindi lang sa Iran, no? Kung baga, pati na rin sa ibang Gulf Arab states, no? May mga casualties na rin, and mga destruction of infrastructure, ba? So itong military action nito ni Trump nag-i-spill over na sa iba't ibang region. So napaka-unnecessary ng ginagawa niya. Alright, thank you. Sir James, ikaw. Pwede ba mag-call out mag-call out ng dito, ibang politicians natin? Oh, pwede. Why not? Doon muna tayo sa mga international actors. I-call out ako kay Greta Thunberg, pati kay Donald Trump. Ano ba to, Donald Trump? Ikaw ba talaga nagmamaneho ng kotse? O si Netanyahu, Diyos ko po, bakit ang isang great power ay pinapabaya ang diktahan ng isang Israel? Isa yung call out naman, of course, it's Women's Month. Happy Women's Month sa mga kababaihan natin. Okay, kahit sino man kayo. Okay, papasalamat kami sa ginawa niyo para sa sa bawat bansa, yung role na ginagampanan niyo. So I call out si Suntay at si Topacio. Okay. Sana proud yung nanay niyo sa inyo. Hindi ko alam kung proud, ewan ko, no? Kung meron kayong So, definitely, i-call out, no? It's very offensive as someone na malaki ang respeto ko sa nanay ko at sa kapatid kong babae. Okay? So, i-call out, 2028, malapit na ang election ng US. Please, okay, for the upcoming 2028 election, kung tumagal man ng ilang taon tong war, wag naman sana, Diyos ko, no? Huwag na natin paabutin ng 2 taon, wag na natin paabutin ng next election. I-call out sa mga botante ng Amerika, please, i-ship nyo, bumoto kayo ng iba. Okay, kasi yung sinabi nga, di ba, isa sa pinaka pwede natin makitang factor dito na mag-de-escalate ang conflict. Kaso, ang tagal na ito is kung magkakaroon ng regime change. Hindi sa Iran. Okay. Regime change. True. Sa Amerika. Di ba? Ayun lang. Thank you, Sir James. So, yan, ako naman. I-call out kay Donald Trump. Tulad nga ng sinasabi nyo, I agree. Siguro madadagdag ko na lang doon ay US. I-call out din sa US citizens, no? That hindi ibig sabihin pumalpak yung pinalit nyo kay Trump, ibabalik nyo na siya. No? Hindi yun measure of how good he is. So, i-call out din sa mga Pilipino. Sabay ang election natin yan, 2028. Diyos ko naman, let's not vote another populist leader. No? And iwas tayo sa mga ganyang utak pulburan na leaders. They want wars. No, they would feed us with narrative of peace, but they would do it with guns, di ba? So it's very ironic, ba? So at this point, let's call to action. Our end sa ating podcast is for us to call for action kasi yun naman ang gusto natin. We are campaigning for every youth to be involved, not actually youth, no, but all people to be involved. Okay, so that's a wrap for our episode of Modus Vivendi. So personally, I believe that it's a very successful episode. Now, we've had lots of things na napag-usapan, very important things, and actually, bitin pa, no? And actually talk more about this. But, well, that's a wrap for episode 1. We believe that a just and good society requires just and good leaders, just and good citizens. So our mission remains to hone leadership skills and maximize the potential of the youth in providing genuine change in all levels of society. Because at the end of the day, ang tunay na eudaimonia, no, a life well lived, is an activity. It's the relentless practice of virtue and civic action. So don't let your voice be endangered. No? Join the movement. Sa mga nakikinig ngayon, you can join us, no, sa Yakal. You can speak on your own. Of course, it's your right. No?
Follow us on our socials. Join our webinars. Stay active. So para sa bayan at para sa katotohanan, no? Kabataan ng Tanglaw ng Pag-asa, Vita Activa. I'm Alec, I'm with James and Axel, and we're signing off. Thank you for listening to our podcast. Sa susunod ulit. See you.